Ang araw ay sumisikat sa marmol at ginto ng mansyon ng mga Kandelarya. Ngunit sa loob, ang lamig ay tila tumatago sa buto. Si Ariela Candelaria, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa, ay nakatayo sa bintana ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak, ngunit walang kaluluwang hardin. 18 taong gulang pa lamang siya. Ngunit ang bigat ng kanyang apelyido ay tila 100 taon na niyang pasan. Ang kanyang ina, si Doña Alondra, ay isang babaeng may tindig na kasing taas ng diamante. Ang kanyang ama naman na si Don Alberto ay ang hari ng negosyo. Ang kanyang salita ay batas. Sa kanilang bahay, ang pag-ibig ay sinusukat sa halaga ng ari-arian at ang kasal ay isang transaksyon, hindi isang pagsasama ng puso. Ariela, huwag kang mag-aksaya ng panahon sa pagtanaw sa walang kwentang mga bagay-bagay. Anang tinig ni Doña Alondra, matalim na parang basag na salamin. Pumasok ito sa silid ng walang katok. Ang kanyang mga mata ay nag-iiskan ng anumang palatandaan ng pagsuway. Ina, mahinang tugon ni Ariela, hindi lumingon. Wala ba akong karapatang mag-isip lamang? Ang iyong pag-iisip ay dapat nakatuon sa kinabukasan ng Candelaria Group at sa iyong mapapangasawa. Mariing sabi ni Doña Alondra. Umupo ito sa isang velvet na silya. Ang galaw ay pinong ngunit puno ng kapangyarihan. Si Rafael Monte Alto ay darating mamayang gabi. Anak siya ng mga Monte Alto. Huwag mong sirain ang usapan. Ang pamilyang iyon ay magdadala ng bilyong halaga ng kontrata sa atin. Tumaas ang balikat ni Ariela. Bakit palagi na lang negosyo, ina? Hindi ba niyo naisip, kahit minsan, na gusto ko lang maging masaya? Masaya? Ngumiti si Doña Alondra. Isang ngiti na puno ng panunuya. Ang kaligayahan ay produkto ng kapangyarihan, Ariela. Sa mundong to, ang mahihirap lang ang naghahangad ng simpleng kaligayahan. Tayo, kailangan nating maging malakas. Huwag kang magpapakita ng anumang kahinaan, lalo na ang kahalagahang tinatawag na romantikong pag-ibig. Romantikong pag-ibig. Ang mga salita ngayon ay tila saksak sa puso ni Ariela dahil ang kanyang puso ay lihim ng iniaalay sa isang taong angkop lamang sa kategorya ng may hirap para sa kanyang mga magulang. Ito ay si Gabriel Gab de la Cruz, isang simpleng construction worker at part-time na tsuper. Nakilala niya si Gab nang nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Noong minsang nagpanggap siyang estudyanteng nag-aaral ng anthropology at nagboluntaryo sa isang charity drive sa isang mahirap na komunidad. Ang mga De La Cruz ay walang maiaalay kundi utang. Patuloy ni Doña Alondra. Tila nabasa ang iniisip niya. Huwag mong kalimutan ang status natin, Ariela. At ang mga taong lumalapit sa atin na walang kaparehong status ay mga oportunista lamang, mga manggagamit. Tumingin na si Ariela sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay naninigas sa nagbabadyang luha. At paano kung hindi ako sang-ayon sa inyo, ina? Paano kung gusto ko ng ibang buhay? Kung magpapakita ka ng kahit katiting na pagsuway? Banta ni Doña Alondra. Tumayo na. Wala kang matatanggap na mana. Walang kahit na ano. Hindi ka na Candelaria. Itatapon kita sa basurahan. Kasama ang mga walang kwentang taong pinili mo. Lumabas si Doña Alondra. Iniwan si Ariela na nakatayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ito ang araw ng kanyang desisyon. Hindi siya takot na mawala ng mana. Ang kinakatakutan niya ay ang mabuhay sa isang gintong hawla. Nagdurusa sa lamig ng kanyang sariling pamilya. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang kanyang mga magulang. Ang leksyon na ang halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa laman ng kanyang pitaka.
Kinabukasan sa isang liblib na coffee shop na malayo sa mata ng mga elite, nagtagpo sina Ariela at Gab. Si Gabriela, may matipunong pangangatawan at mga kamay na sanay sa paggawa, ay nakasuot ng pinakamagandang damit, isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mga mata ay tapat at puno ng pagmamahal. Ariela, may problema ka ba? Tanong ni Gab. Nakita ang pagod sa mata ng dalaga. Mula noong tawag mo kagabi, parang may nagbago. Huminga ng malalim si Ariela. Ang usapan nila ay tila isang nakakabinging kumpisal. Gab, ang mga magulang ko, ipinagkasundo na ako kay Rafael Monte Alto. Namutla si Gab. Rafael Monte Alto? Ang anak ng tycoon? Hindi ko naisip na darating ang araw na to. Alam kong magkaiba ang mundo natin, Ariela, pero umaasa ako. Huminto siya. Hindi kayang tapusin ang pangungusap. Hindi, Gab. Huwag kang huminto, sabi ni Ariela. Hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Hindi ko ito hahayaan. Hindi ko kaya. Pero may naisip ako. Isang bagay na desperado. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Gab. Ang kanyang tingin ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Gusto kong magpakasal tayo, Gab. Ngayon na. At lihim lang. Natigilan si Gab. Kasal? Ariela, ano bang sinasabi mo? Alam mo bang kapag ginawa natin yan, lalo na't wala akong maiaalay sa'yo, baka saktan ka ng pamilya mo? Sinasaktan na nila ako, Gab. Bulong ni Ariela. Nagsimula nang umagos ang luha. Sinasaktan nila ako sa pag-iisip na ang tanging halaga ko ay ang halaga ng mana na maaari kong dalhin sa kanila. Gusto kong turuan sila ng leksyon. Gusto kong ipakita sa kanila na ang pagmamahal ay hindi nabibili. Pinisil niya ang kamay ni Gab. Gusto ko magpakasal tayo, Gab. Maging asawa kita sa mata ng batas. At kapag nalaman nila, hindi na nila ako mababawi. Kapag nalaman nila na pinili ko ang mahirap at simpleng buhay sa piling mo, makikita nila kung gaano sila kakitid at kagarapal. Nag-aatubili si Gab. Ang pag-ibig niya kay Ariela ay totoo. Ngunit ang ideya ng pag-ibig na iyon ay gagamitin bilang sandata laban sa isang pamilya na kasing yaman ng mga Kandelarya ay nakakatakot. Ariela, baka may ibang paraan. Baka pwede muna tayong tumakas, magtago. Tanong ni Gab, tila desperado. Umiling si Ariela. Tumakas? Hindi. Hindi ako magtatago. Gusto kong harapin sila. Gusto kong makita nila ang epekto ng kanilang matapobreng pag-uugali. Kung mahal mo ako, Gab, gawin mo to. Magpakasal tayo at panindigan natin ang pag-ibig na to. Doon, sa gitna ng matinding emosyon, napapayag si Gab. Kinabukasan sa isang simpleng opisina ng isang hukom, sa harap ng dalawang kaibigan ni Gab bilang saksi. Nagsumpaan sila ng pag-ibig. Si Ariela sa kanyang simpleng puting damit ay walang suot na mamahaling alahas. Ngunit ang ngiti niya ay kasing ningning ng araw. Pagkatapos ng kasal, umuwi si Ariela sa mansyon ng Candelaria. May daladalang isang maliit na sobre. Ito ay isang sertipiko ng kasal. Humingi siya ng pagpupulong sa kanyang mga magulang. Sa malaking study room ni Don Alberto, nakaupo ang mag-asawa, mayabang at handang makinig sa kung ano man ang hihingin ng kanilang anak. Ano ang kailangan mo, Ariela? Tanong ni Don Alberto. Ang kanyang tinig ay may otoridad. Nabanggit mo bang mayroon kang mahalagang balita? Opo, ama, ina, sagot ni Ariela. Ang kanyang tinig ay matatag. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi na matutuloy ang kasal kay Rafael Monte Alto. At bakit naman? Tanong ni Doña Alondra. Ang kanyang kilay ay tumaas sa inis. Mayroon ba siyang depekto na hindi namin nakita? Huwag mong sabihing nagdadrama ka na naman. Wala siyang depekto.
Ako ang mayroon dahil kasal na ako, sagot ni Ariela. Ang katahimikan ay bumalot sa silid na tila may naghampas ng isang malaking martilyo. Ano? Sabay na tanong ng mag-asawa. Inilapag ni Ariela ang sertipiko ng kasal sa mesa. Ipinakasal na ako kay Gabriel de la Cruz noon pa at opisyal na kaming mag-asawa. Galit at pagkamangha ang sumabog mula sa mag-asawa. Gabriela de la Cruz, sigaw ni Doña Alondra. Tumayo ang kanyang mukha at namumula. Ang anak ng washerwoman na dating nagtatrabaho sa atin. Ang construction worker na yun. Opo, ina. Si Gab. Kalmado ngunit matatag na sagot ni Ariela. Siya ang pinili ko. Siya ang mahal ko. Hinampas ni Don Alberto ang mesa. Nagdulot ng malakas na ingay. Pangangaluluwa. Sinira mo ang pangalan ng pamilya. Sinira mo ang negosyo natin. Ilang bilyon ang nawala dahil sa kahangalan na to. Hindi ito kahangalan, Ama. Ito ay pag-ibig. Depensa ni Ariela. Ang pag-ibig ay para lang sa mga pelikula at sa mga walang kwentang tao. Hindi ka Candelaria, sigaw ni Doña Alondra. Paano ka nagkalakas loob? Ano ang tingin mo sa buhay? Isang dula? Hindi, ina. Ang tingin ko sa buhay ay kailangan itong maging katotohanan. At ang realidad ay hindi lahat ng kaligayahan ay nagmumula sa pera. Pinili ko si Gab dahil mas mayaman siya sa pagkatao kaysa sa inyo. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na espada na tumusok sa puso ng mag-asawa. Ngunit hindi nila ito ipinapahalata. Ang kanilang galit ay naging panghimasok. Hindi namin ito tatanggapin, Ariela, sabi ni Don Alberto. Ang kanyang boses ay naging kalmado at nakakatakot. Idedeklara naming null at void ang kasal na yan. Gagamitin namin ang lahat ng legal power namin. Hindi ka pa rin nakatira sa kanya. Babalik ka rito. At papirmahin ka namin ng annulment. Kung hindi, itatakwil ka namin. Wala kang matatanggap na mana. Wala kang kahit isang sentimo. Wala kang trabaho. Wala kang apelyido. Ngumiti si Ariela. Isang ngiti na may bahid ng kalungkutan, ngunit may tapang. Wala akong pakialam sa mana nyo, Ama, Ina. Ang gusto ko lang ay bigyan nyo ako ng leksyon. Ang leksyon na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang pera na mayroon ka. Ang totoong yaman ay nasa kung paano ka maging tao. Hindi ka namin tatanggapin, lalo na ang mahirap na yan. Mariing sabi ni Doña Alondra. Kung pipiliin mo siya, lumayas ka. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Isa kang disgrasya. Tumingin si Ariela sa kanila. Ang kanyang luha ay hindi na niya pinigil. Kung yan ang gusto nyo, aalis ako. Ngayon na. Pero tandaan nyo, Ama, Ina, napakalungkot nyo. Ang yaman nyo ay hindi nyo madadala sa libingan. Kinuha niya ang kanyang sertipiko ng kasal at lumabas. Sa sandaling iyon, ang anak ng mga Candelaria ay nawala. Pinalitan siya ng asawa ni Gabriel de la Cruz. Nagkita sina Ariela at Gab sa tinitirhan ni Gab. Isang maliit na inuupahang bahay sa isang mataong komunidad. Maliit lamang ito, ngunit puno ng init at buhay. Gab, tinakwil na nila ako, sabi ni Ariela. Kanyang boses ay tila isang bulong. Agad siyang niyakap ni Gab. Hindi na mahalaga yon, Ariela. Mayroon ka na sa akin. Tayong dalawa. Hindi ka nag-iisa. Doon nagsimula ang kanilang bagong buhay. Ang buhay na puno ng pagsubok. Si Ariela, nasanay sa mga chauffeur, mamahaling damit, at 5-star na pagkain, ay natutong magluto, maglaba, at mamili sa palengke. Kailangan nating magtipid, Ariela, sabi ni Gab, isang gabi habang naghahanda sila ng hapunan. Alam kong hindi ka sanay pero kailangan natin magtrabaho ng gusto para mabuhay.
Alam ko, Gab. Sagot ni Ariela. Sinasabayan siyang maghiwa ng gulay. Pero alam mo, masaya ako. Sa totoo lang, mas masaya ako ngayon kaysa noong nasa mansyon ako. Ngunit ang buhay ay hindi madali. Si Gab ay nagtatrabaho sa construction site at bilang tsuper sa gabi, kulang na kulang ang kinikita nila. Biyak na ito ang parusa nila sa akin, sabi ni Ariela kay Gab isang umaga habang nag-a-apply siya ng trabaho bilang clerical staff sa isang kumpanya. Sinasabi ng lahat ng recruiter na overqualified daw ako. Siguro dahil alam nila ang apelyido ko o dahil alam nilang wala akong karanasan sa blue-collar na trabaho. Hindi ka overqualified, Ariela. Ikaw ay matalino. Paliwanag ni Gab. Hinawakan ang kanyang kamay. Kailangan lang nating maghanap ng tamang lugar para sa'yo. Kaya mo yan. Isang araw, nakakita si Ariela ng trabaho bilang waitress sa isang simpleng restaurant. Napaiyak siya sa tuwa. 150 piso sa isang araw, Gab. Pwede na to. Masayang balita niya. Kahit ano pa man yan, ipinagmamalaki kita, sabi ni Gab at hinalikan siya. Ang kanilang buhay ay naging isang serye ng mga sakripisyo. Si Ariela ay tumayo ng 12 oras, naghahain ng pagkain, naglilinis ng mesa. Si Gab ay nagtatrabaho sa init at ulan. May mga araw na wala silang makain kundi noodles. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang kanilang pag-iibig ay lumakas. Natuto silang mag-isa-isang kumain, magbahagi ng huling barya at magbigayan ng suporta. Mahirap ba, Ariela? Tanong ni Gab isang gabi habang magkayakap sila. Oo, mahirap, Gab. Napakahirap, sagot ni Ariela. Pero hindi ako nagsisisi. Alam mo kung bakit? Dahil ngayon, alam ko kung ano ang totoong halaga ng isang piraso ng pagkain, ng isang simpleng pag-amin, at ng isang tapat na pagmamahal. Pagkaraan ng halos isang taon, habang nasa trabaho si Ariela, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Kinailangan niyang umuwi ng maaga. Ariela, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Gab, at tila nag-aalala. Hindi ko alam, Gab. Parang ang sakit ng ulo ko at palagi akong nahihilo, sabi niya. Nagpunta sila sa isang public clinic. Matapos ang ilang pagsusuri, lumabas ang resulta. Miss De La Cruz, ikaw ay nagdadalang tao, sabi ng doktor nakangiti. Napatingin sina Ariela at Gab sa isa't isa. Ang luha ni Ariela ay biglang umagos. Nagdadalang tao ako, Gab. Magkakaroon na tayo ng anak. Umiiyak na sabi ni Ariela sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak. Niyakap siya ni Gab ng mahigpit. Salamat, Panginoon. Magiging ama na ako. Ang balita ay nagdala ng bagong sigla at bagong pagsubok. Kailangan na nilang mag-ipon ng masusto. Ngunit ang kaligayahan ay higit pa sa anumang hirap na kanilang dinaranas. Gusto ko, Gab, na ang anak natin ay lumaking maligaya. Hindi katulad ko, na lumaking malungkot sa gitna ng kayamanan, sabi ni Ariela. Gagawin natin yan, mahal, pangako ni Gab. Aalagaan natin ang ating pamilya, kahit ano pa man ang mangyari. Sa mansyon ng Candelaria, ang buhay ay tila walang laman. Si Doña Alondra at Don Alberto ay nagpapanggap na masaya at abala sa negosyo. Ngunit ang katotohanan ay malalim ang sugat na iniwan ni Ariela. Hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa niya yon, sabi ni Doña Alondra kay Don Alberto habang naghahapunan sila sa malawak at tahimik na silid-kainan. Ipinagpalit niya tayo sa isang walang kwentang tao. Anong sasabihin ng iba? Hayaan mo sila, sabi ni Don Alberto, walang gana. Masakit, Alondra, pero wala na tayong magagawa. Pinili niya ang kanyang sariling kapahamakan. Ngunit isang araw, nakatanggap sila ng isang lihim na tawag mula sa isang matanda na dating kasambahay ni Ariela, na ngayon ay nagtatrabaho sa public clinic.
kung saan nagpunta si Ariela. Donya, Don Alberto, bulong ng matanda sa telepono. Si Ariela, nagpunta dito. At buntis daw po. Ang balita ay tumama sa kanila na parang isang kidlat. Buntis? Sigaw ni Donya Alondra. Ang anak ng construction worker na yon ay magkakaroon ng apo mula sa akin? Doon nagsimula mabaliw ang kanilang mundo. Ang ideya na ang dugo ng Candelaria ay mahalo sa dugo ng isang mahirap ay nagdulot sa kanila ng labis na galit at lihim, pananabik. Pananabik sa apo. Kailangan nating gawin ang isang bagay, Alberto. Sabi ni Doña Alondra. Kailangan nating kunin ang apo natin. Hindi maaaring lumaki ang apo ko sa ganyang kapaligiran. Huwag kang mag-alala, Alondra. Mayroon akong plano. Sabi ni Don Alberto. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Matapos ang 9 na buwan ng pagtitiis at pag-ibig, isinilang ni Ariela ang isang malusog na babae. Pinangalanan nila itong Laya, na nangangahulugang kalayaan. Ang pagsilang ni Laya ay isa sa pinakamalaking kaligayahan para kay na Ariela at Gab. Ang maliit na bahay ay napuno ng ingay at tawanan. Ngunit ang katahimikan ay sinira ng pagdating ng 2 mamahaling kotse sa kanilang kalye. Lumabas sina Don Alberto at Doña Alondra na may dalang mga regalo, ngunit ang kanilang mga muka ay tila nakasimangot. Ariela, sabi ni Doña Alondra, ang kanyang tinig ay may bahid ng panunuya. Hindi ko akalain na makikita ko ang apo ko sa isang dampa. Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan sa bahay namin, ina. Matapang na sagot ni Ariela. Yakap si Laya. Anong ginagawa niyo rito? Naparito kami para sa apo namin, sabi ni Don Alberto. Lumapit at tiningnan si Laya. Alam mo naman, Ariela, hindi namin hahayaan lumaki ang tagapagmana namin sa ganyang kapaligiran. Kukunin namin siya. Palalakihin namin siya sa Amerika. Bibigyan namin siya ng lahat ng kailangan niya. Galit ang sumiklab sa puso ni Gab. Hindi niyo siya kukunin. Anak namin siya. Ikaw. Binalingan ni Doña Alondra si Gab, puno ng paghamak. Wala kang karapatang magsalita. Magkano bang gusto mo? Bibigyan ka namin ng 1 milyon para tuluyan mo na kaming tigilan. Para kalimutan mo na ang kasal niyo. Tumawa si Gab, isang tawa na puno ng pait. Ang anak ko ay hindi binebenta, Doña Alondra. At ang kasal namin ni Ariela ay hindi gawa-gawa lang. Mahal namin ang isa't isa. Mahal? Ano bang alam mo sa salitang iyan? Sigaw ni Doña Alondra. Ang pag-ibig mo ay peke. Ginawa mo lang yan para makuha ang pera ng anak ko. O kaya, para makuha mo ang pera ko. Doon, hindi na nakapagtimpi si Ariela. Tumigil na kayo, sigaw ni Ariela, umiiyak. Tingnan niyo ang ginawa niyo. Ginawa ko ang lahat ng ito, ama ina, para turuan kayo ng leksyon. Para ipakita sa inyo na may halaga ang tao kahit wala siyang pera. Pero patuloy pa rin kayong matapobre. Hindi kami matapobre, Ariela. Praktikal lang kami. Depensa ni Don Alberto. Hindi mo maintindihan. Naintindihan ko. Alam nyo kung ano ang hindi nyo naintindihan? Ang pagmamahal. Sigaw ni Ariela. Gusto ko na lang na maging masaya kayo. Gusto ko lang natanggapin nyo ang simpleng pagkatao ni Gab. Pero patuloy pa rin kayong naghahanap ng pera. Hindi namin kayo kailangan, sabi ni Ariela. Tumulo ang luha. Niyakap si Gab. Umalis na kayo. Huwag na kayo magpapakita sa amin. Hindi ko na kayo kailangan bilang mga magulang. Hindi niyo ako minahal. Ang mga salitang yun ay tumama sa kanila. Umalis ang mga Candelaria. Hindi nagtagumpay. Ngunit ang puso ni Doña Alondra mayroong kirot at panghihinayang. Makalipas ang ilang taon, lumaki si Laya.
malaya, masaya, at malusog. Sa gitna ng pag-ibig ni na Ariela at Gab, si Ariela ay naging isang matagumpay na boutique owner sa tulong ng inipon nila ni Gab. At si Gab ay naging isang foreman sa isang malaking construction company. Ang kanilang buhay ay simple, ngunit puno ng dangal at pag-ibig. Isang araw, nakita ni Doña Alondra si Ariela sa isang mall, masaya at nakangiti, kasama si Gab at Laya. Nakita niya ang tunay na kaligayahan sa muka ng kanyang anak, ang kaligayahan na hindi niya nakita noong nabubuhay siya sa mansyon. Hinarap niya si Ariela, ang kanyang muka ay puno ng sakit at panghihinayang. Ariela, sabi ni Doña Alondra. Ang kanyang boss ay tila isang bulong. Ina, mahinang tugon ni Ariela, walang galit sa kanyang boses. Gusto ko lang sabihin na humihingi ako ng tawad, sabi ni Doña Alondra, at biglang napaload siya sa harapan ni Ariela, sa gitna ng maraming tao. Napalood sila sa kanilang nalaman. Napagtanto ko, Ariela, sabi ni Doña Alondra, umiiyak. Nagkamali ako. Ang yaman ay hindi nagbigay sa amin ng kaligayahan. Ang kayamanan namin ay hindi mo naibalik sa amin. Ang leksyon na ibinigay mo sa amin, natanggap namin. Ina, tumayo kayo, sabi ni Ariela. Tinulungan siyang tumayo. Huwag kang tumayo, Alondra. Dapat kang manatiling nakaluhod, sabi ni Don Alberto na dumating rin. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Kami ay matapobre. Hindi kami naging mabuting magulang. Ipinagpalit namin ang pag-ibig mo sa negosyo. Gab, sabi ni Don Alberto. Humarap kay Gabriel na nakangiti ngunit may luha pa rin. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa paghamak sa'yo. Ikaw ang nagbigay ng tunay na yaman sa anak namin. Ang pagmamahal mo. Niyakap ni Gab ang kanyang biyanan. Wala po yun, Don Alberto, Doña Alondra. Ang mahalaga, magkakasama na po tayo. Niyakap ni Ariela ang kanyang mga magulang. Ang luha ng kaligayahan ay umagos sa kanyang muka. Ang leksyon na matindi, masakit at traumatiko ay natapos na. Ang pamilya Candelaria at De La Cruz ay nagkasundo. Si Laya ay lumaki, mayaman sa pag-ibig at may matatag na pananampalataya. Ang kanyang mga lolo at lola ay naging mas mapagmahal at mapagbigay. Hindi na nila hinamak ang mahihirap, bagkus natuto silang maging mas makatao. Si Ariela at Gab ay nanatili sa kanilang simpleng buhay, ngunit ang kanilang pag-ibig ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ang kwento ng mayamang dalaga na nagpakasal sa mahirap para turuan ng leksyon. Ang kanyang mga magulang ay naging alamat ng tunay na pag-iibig sa kanilang komunidad. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dangal, sakripisyo, at pangunawa. At yan ang pinakamahalagang leksyon para sa lahat. At dito na po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.